Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, good day sa inyong lahat, especially sa mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hi, hello sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Sa mga heroes natin ng mga OFWs, hi, hello, shout out sa inyong lahat, and also sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hello, good day, shout out sa inyo. Okay, pag-uusapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos na nagsalita na nga ito tungkol sa estate tax. Okay? In-interview ito ni Tony Gonzaga at ang tanong ni Tony Gonzaga kung ano ba i-clarify nyo yung tungkol sa 200 billion estate tax na yan. Okay? So sinagot ito ni Presidente Bongbong Marcos at ito ay ibinalita ng Inquirer. Okay? So basahin natin itong mga sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, si PBBM, pero bago ang lahat guys, importante na mag-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan itong ating balita sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay. Importante yung like and share, okay? And also, itong Donmar TV, i-follow at i-subscribe ninyo para lagi tayong manatili dito sa Facebook at YouTube. At the same time, ma-update ko kayo sa mga balita tungkol sa ating presidente. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa YouTube at sa Facebook sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay? Naka-follow and subscribe na ba lahat? Thank you very much. And okay, so let's proceed. Okay? Sa balita ng Inquirer.net, okay, binalita ito. Dahil nga nag-trending yung video ni Tony Gonzaga sa kanyang programa na Tony Talks na in-interview niya itong si Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dito sa estate tax. So ito yung sinabi ng Inquirer, no, sa kanilang page. President Marcos wants to reopen the case on the 203 billion estate tax against his family. So gusto niyang buksan uli itong 203 billion estate tax na kaso na ito. Okay? So basahin natin ang laman ng balita, no? Ito. Yan. Okay? Yan, nakalagay. Marcos reopen estate tax case and let's argue. Kasi sa interview ni Tony Gonzaga, ito yung medyo intense na tanong sa kanya. Okay? So sabay-sabay tayong babasahin ito. Marcos, okay, Manila, Philippines. President Ferdinand Marcos Jr. wants to reopen the case on the 200 billion estate tax. Nababasa ba niyo lahat? Yan, sabay-sabay tayo. Okay? Quote-unquote, quote-unquote, PBBM. Ito yung sinabi. We're actually encouraging that this finally be resolved because I don't want to make legal opinion for which I am not qualified, but rather to say we are never allowed to argue because when this case came out, we were all in the United States. Kaya pala hindi nila na-argue ito noon kasi nandun sila sa United States. Clarify yan ni PBBM dito ha. The President said in a pre-recorded interview with TV host Tony Gonzaga aired Tuesday over newly launched All TV. Itong All TV, ito yung bagong channel na pumalit ng ABS-CBN. Okay? So, sabi niya, open the case and let us argue.
Okay, open the case and let us argue it. Let us argue it so that all of the things that we should have been able to say in 1987, 1988, 1989 that we were not able to say, we can clarify the properties. We can clarify the properties that they say belong to us, he added. Because at that time, guys, kinasuhan sila dito, hindi sila makapag-explain dahil nga wala sila sa bansa. Ang presidente at that time ay si Cory Aquino. So ito ang kanyang explanation ngayon ng ating presidenteng si PBBM. Okay? No, sa 1987, 88, 89, hindi sila makapag-explain sa kanilang sarili ang pamilyang Marcos. No? Dahil wala sila sa Pilipinas. So ito pa. Sabi niya, nasa na ba ako? Oh, ito. Open the case and let's argue. Okay, tapos na ba ito pala ito. We can clarify okay, but the Supreme Court records showed that its ruling that ordered the Marcos heirs to pay the principal amount of 23 billion and became final and executory on March 9, 1999. The total amount ballooned to 203 billion due to penalties and surcharges. So, madalit sabi, yung kanilang principal amount noon is 23 billion at lumobo ito ng 203 billion sa mga penalties at sa surcharges. Okay? So, that was 1986. Lumobo, pagdating ng 1999, ito ay lumobo ng 203 billion. Because, as per Presidente Bongbong Marcos, hindi sila makapag-explain. Okay? Hindi naman nila babayaran itong 23 billion dahil hindi sila sang-ayon dito. Itong mga ari-arian ng itong ibang mga ari-arian nito ay hindi sa kanila. Hindi sabi pa nga ni Presidente Bongbong Marcos sa interview ni Tony Gonzaga, kunin niyo na yung mga bagay na yung you think na sa amin yan, kunin niyo na. Kasi they are very sure na hindi yun sa kanila. Okay? So Marcos, dito na tayo. Marcos is co-administrator of the estate of his father and namesake. Former Supreme Court Justice Antonio Carpio had said earlier that the 1999 decision can no longer be questioned before any court. Okay, again, former Supreme Court Justice Antonio Carpio, kilala naman natin yan, itong si Antonio Carpio, di ba? Had said earlier that the 1999 decision can no longer be questioned before any court. Alam nyo naman itong si Antonio Carpio na bias ito sa mga Marcoses, no? Kaya gusto ngayon itong ipabuksan ni Presidente Bongbong Marcos because they can now properly explain. Let's argue on it. Noon hindi sila makapag-argue kasi wala sila sa Pilipinas. Okay? Alam naman natin kung ano ang ginawa nila right after the EDSA Revolution. Dinala sila, di ba? Sa labas ng bansa. So, ito. The Presidential Commission on Good Governance also said that as early as 1997, the judgment on the tax case had become final and executory. Tama. Okay? Kasi, wala sila sa Pilipinas, walang argument na nangyari, kaya final and executory ito. Okay? So unfair ito para sa mga Marcoses. Human rights lawyer Edri Olalia said he believed that it would be anomalous, extraordinary, and unprecedented to reopen that case. For one, my understanding is that the decision has been final and executory a long time ago and entry of judgment.
the very last step in the process of ending litigation has been issued, he told the Inquirer. So ito yung mga argument na dito ngayon. At that time, yung mga Marcoses hindi makapag-explain, hindi makapag-argue sa hatol ng Supreme Court dahil nga wala sila sa Pilipinas. Ngayon, sa inopen up yan ni Tony Gonzaga again sa vlog, no? Inopen up ito. So kaya nasabi ni President Bongbong Marcos is now confident na okay, pwede naman i-reopen natin ang case and let's argue on it para klaro. Nakaharap yung taong bayan, makikinig tayo. Kasi itong 203 billion estate tax na ito yung nagdulot ng kalituhan ng taong bayan. Yung mga, except for the 31 million because tayo naman, naniniwala naman tayo sa mga Marcoses. No? So, yan. Headline ito ng Inquirer na kung pwede, yan ang sabi niya sa sagot niya kay Tony Gonzaga, na kung pwede i-reopen natin ang case at sasagutin nila yan, yung 203 billion. Kasi kung ako ang nasa lagay ng mga Marcoses, bakit ko ba yan babayaran? Na yung mga ari-arian na yung iba ay hindi naman sa kanila. Di ba? Unfair naman. So, nagdesisyon ang korte na alam naman natin na panahon yun ni Cory Aquino, nagdesisyon sila na hindi man lang nakapag-argue itong mga Marcoses kung sa kanila ba yan, totoo ba yang sa kanila? Di ba? Inakusahan lang sila. Pwede rin sila, correct me if I know, pwede rin yan nang sabihin na inakusahan lang sila dito. Di ba? So, ayan, na-open up ito again kasi nga sa episode ni Tony Gonzaga. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. No? It's very hard, it's very difficult ito na issue na ito na itatalaka ito. So, kayo, kung ano ang mga knowledge ninyo, kung ano ang nalalaman nyo tungkol dito sa issue na ito, libre kayong mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. Mag-comment kayo dito. Don't forget, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig, no, sa ating balita. And also, follow and subscribe Donmar TV. Okay? Sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong mai-update sa akin tungkol dito sa Marcos Duterte administration. Okay? So hanggang dito na lang. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone. See you in my next video.